Sa punto pong ito, narito sa ating studio si Professor Milwida Guevara, isa sa mga founding member ng MGG o ng Movement for Good Governance. Maraming salamat po muli sa pagdalo nyo dito sa aming studio, Professor. Special ka sa amin, Jessica. So, nandito kami. Okay, para hingan pa ho namin kayo ng karagdagang detalye tungkol dito sa paggagrado nyo kay Pangulong Aquino. Last year, ang grade po na nakuha niya sa inyo ay 6.00, flat 6. Ngayon po, 5.81, nire-round off niyo po sa 5.9, I suppose. Mas mababa po this year. Bakit mababa po? kasi siya sa ekonomiya, mas bumaba sa health, tsaka bumaba rin sa public finance. Tumaas lang siya sa grado sa edukasyon at saka sa governance. Pagka ang pinag-usapan po 1 to 10, ito pong 5.9 na grado niyo ho sa kanya. Ano ho ito? Parang tama lang? Pasang-awa? Ano ho ba ito? Hindi niya na ibigay talaga yung ipinangako niya. Kasi may naibigay siya pero maraming kulang. Kinikilala naman namin na marami siyang naibigay, lalong-lalo na sa pagiging matapat niya at marangal, sa pagiging mabuting ehemplo, di ba? Tapos sinabi rin niya na hinahangaan namin siya sa pagpapataas ng coverage ng PhilHealth. So, naibigay niya yon. Tapos, yung pagbibigay niya ng kindergarten sa lahat ng batang Pilipino. So, kinikilala namin yon. At saka yung transparency nga. Kaya lang, yung pagbibigay ng serbisyo, lalo na sa mahihirap, kasi medyo napabayaan niya yung agriculture dahil masyado siyang obsessed sa rice sufficiency. So, napabayaan niya tuloy yung fishery, pagkatapos yung mga crops na dapat mas malaki yung merkado at mas malaki yung income na maibibigay sa mga magsasaka. Gaya ng vegetables at saka fruits. Tapos, nakikita mo yung sa public finance, kaya for example, tama, na-control niya yung deficit, di ba? Tumaas yung investment rating. Pero paano niya yung na-control? Kasi nga, hindi nagastos ng pamahalaan ang talagang budget. Kasi hindi naging transformative ang bureaucracy, di ba? Masyadong controlling pa rin at supervisory. So, ang nangyari doon, hindi na ibigay talaga yung social services dahil hindi nga nagastos yung pera. Kung titignan mo, Jessica, yung ating tax effort, hindi siya tumataas. 13.5 siya last year. Ibig sabihin, out of our GDP, ang nakukuha lamang nating buwis, 13.5 last year. Ngayon, 13.6. So, ang liit-liit ng nakukuha nating buwis, lalong-lalo na sa customs. Ang pagtaas ng imports, 8%, ni hindi pa tumaas ng ganon, ni hindi pa niya nakuha yung pagtaas ng imports. So, ano ho ito? Pasado, itong 5.9 o kulang, nakukulang? Pasado ho ba ito o kulang? Failure? Tinimbang ka, ngunit kulang. Kasi 7.5 sana yung pasado. Kasi ibig sabihin nun, yung kanyang ipinangako at saka yung mga plataforma na ibibigay, walang kulang. Pero nakikita natin, marami pang kulang. Nabanggit niyo po yung underspending, Professor Guevara. You've served in government under Ramos. President Ramos. Pinagmamagaling ko yun. Paano kaya yan maiintindihan ng ordinaryong mga mamamayan na salat sa maraming pangangailangan at nakikita nila yung kakulangan ng gobyerno sa napakaraming aspeto ng ating buhay? Tapos mababalitaan, ang dami palang pera, bakit hindi ginastos? Totoo yun. Kasi alam mo, sa health lang, no? Sa kalusugan, less than 45% ng barangay na may mga health facilities. Tapos, 50% ng Pilipino namamatay ni hindi nakakakita ng doktor o nurse. Tapos tignan mo yung rise ng ating HIV. More than 587%. So, hindi talaga, sasama talaga yung loob mo. May pera pala. Tapos kung ikaw man yung nagbabayad ng buwis, nagbabayad ka ng buwis tapos hindi naman pala nagagastos, di ba? At kaya hindi rin po masyadong umangat yung GDP, yung mga growth rate na yan because of the underspending? Tama yun. Kasi, di ba, mababa yung marka sa ekonomiya. Kasi nakaabot tayo ng more than 7 last year. Ngayon, 6.3 lang. Kasi nga, hindi na ibigay yung kinakailangang infrastruktura. Yung grade nyo po sa economy, kay Pangulong, kumbaga kung subject po yung economy, ang grade nyo ay
5.96 compared to 6.58 the previous year. Kanina ho sa SONA niya, ibinida niya ho yung economic gains ng kanyang administrasyon. Binanggit niya ho yung mas mataas na credit rating, yung sinasabi niya na pag-unlad ng ekonomiya such that we're now being called as an emerging economy or a rising tiger in Asia. Ano ho reaction niyo doon, Professor? Kasi totoo namang tumaas ang investment rating natin. Kasi ang isang mahusay kay Presidente, hindi na tayo nangungutang ng malaki. Diba? So, maganda yon kasi walang pressure sa pagtaas ng presyo, walang pressure sa pagtaas ng interest rate. Kaya lang, paano naman yung pagbibigay mo ng serbisyo, di ba? Ang nakikinabang doon sa investment rating, mga businessman yung top 20%. Yung paano na lang yung pinakamamahirap, di ba? So, hindi ako natutuwa doon sa... Well, of course, kung ekonomista ka, matutuwa ka sa high investment rating. Pero dapat tignan mo yung pagkukulang dahil kulang sa serbisyo sa mamamayan. Bakit nga ho kaya na yung usually na nangyayari ho, they trumpet, hindi lang ho itong administrasyon sigurong ito, even the past, no? They trumpet economic gains and in terms of figures, pero hindi ho nararamdaman nung mga kababayan natin higit na nakararami pa naman sa ating lipunan, yung masa. Tama yun. Kasi alam mo, kahit nga yung mga investment rating agencies, sinasabi nila, there is a marked increase in the improvement in the economy, including improvement in the control of corruption. Pero sinasabi din nila, ang pinakamalaking problema ng Pilipinas, yung kahirapan, di ba? We are one of the fastest growing in Asia, pero ang hirap-hirap natin. So, hindi siya magkatugma. Kailangan sana yung kaunlaran ng bansa, talagang nakikita yon kung sa welfare at sa kabutihan ng mga nakararami. Ito po, konting fact check, Professor Guevara, tulungan niyo po ako kasi binanggit po sa SONA ng Pangulo kanina na yung 6.2% na GDP ng administrasyong ito, sinabi ho nila the best in 40 years. Tama ho ba yun? Or the most robust daw? Kasi may pinakitang chart na parang yun daw yung pinakamaganda in the last 40 years. Tama ho ba yun? Palagay ko, nung panahon ni President Ramos, nag-hit nga kami ng 7.5% noon . Tapos kung hihimayin mo yung GDP, kitang-kita mo yung agriculture, kung nasaan ang maraming mahirap, ang annual growth niya, 2.4%. Mas mataas pa yung growth nung panahon ni President Arroyo. So, talagang mismatch dahil yung karamihan ng mahihirap na nasa kanayunan, nasa pagsasaka. So, kung hindi yun lumalaki, ang lumalaki mo lang yung mga call centers. Sino ba yung makikinabang doon? Di ba yung mga nagtapos ng kolehiyo? Sa bawat 10 bata, ilan lang ba nagtatapos ng kolehiyo? Isa lang. So, yung po, you're saying mas maganda ho ang economic figures under the previous... Ng agriculture ng previous administration. Tama, kay Arroyo. Kanina ho, binatikos po muli ng Pangulo ang nakaraang administrasyon. Ano hong masasabi niyo doon? Kasi naman talagang wala siyang comparison with respect to honesty and integrity. Talaga namang nangunguna siya doon, di ba? Pero dapat sana, yun nga yung sinasabi natin, dapat hindi naman kami nagmamarunong, no? Kasi yung MGG, tinitignan lang niya yung data. Talagang mas mataas pa yung growth ng agriculture nung kay President Arroyo at pinakakulela tayo sa ASEAN sa productivity. Tapos pag nakita mo yung export natin, maiiyak kasi yung Thailand, di ba dito lang nag-aral yung mga yan? Ang export natin, about $6 billion. Magkano export ng Thailand? 47 billion. So, di ba nakakaiyak yun? Ang yaman-yaman natin sa resources, saka ang dunong-dunong ng Pilipino. So, yun lang ang sinasabi natin. Kung siya, saka sino man ang papalit sa kanya, sana pagtutukan naman yung agriculture, yung tamang strategiya. Pero mas mataas po ang grado nyo naman. Sa kabilang spectrum po naman tayo, nabanggit natin yung kung saan sila mababa. Mataas ho ang gradong ibinigay nyo. Mataas ho ba itong 7 for governance and also for education? Yeah, tama. Yung sa governance, kasi talagang there is a marked increase in the control of corruption. Kasi yung liderato mo, very honest, di ba? Okay. Kaya lang, meron pa rin kagaya ng judiciary, di ba?
kitang-kita mo naman sa survey ng mga Pilipino, 56% sabi nila napaka-corrupt ng ating judiciary system. Pero yung sa education, pinupuri naman natin yung, halimbawa, yung K-12, di ba? Opo. Kaya lang, marami pa rin kulang sa edukasyon, di ba? Kagaya ng, for example, yung mga, sabi nga niya, sana ayain ko siya sa kanayunan eh. Sabi niya, hindi na kulang yung, nakikita mo din naman yun, di ba? Ang dami ninyong discoveries na yung mga bata lumalangoy, wala sila talagang eskwelahan, di ba? So, hindi yata maayos yung report na maayos na yung mga bata.